eto na yung yung hinarvest natin So, lulutuin na ni Jay yung yung manok na inaano natin, pina-prepare. So there. Ito yung sili, ito yung tanglad. Ito yung isa sa mga papaya. Tapos bumili rin siya ng ito, yung sili kasi wala naman tayong ganitong sili na hindi naman pwedeng i-below. And then looking at yung binili na chicken. So ito, hinahalo-halo sasangkot siya muna niya kasi ayoko na malansa. Pwede brown muna natin ng konti bago isang kutsa lutuin. Ang sarap nito. Grabe yan. Okay, so we look forward. Ano pa ilalagay yan, Jay? So para magkaroon ng mawala yung lansa pa, lalagyan natin ng ito, black pepper. So there, ito yung binili ko sa sa SNR. Okay. Sarap to kasi pampawala ng saka pampa-add ng flavor. Okay. Nasangkot siya yan, halo-halo, and everything. So there. Okay, so takpan muna natin yan for about couple of minutes. Ito, nag-i-invest tayo dito sa mga yung mga seasoning na ganyan, kasi laging gamit sa kusina yan. So there, saka mas nakakatipid pagka you buy it in volume. Kasi every week pumupunta ako ng palengke sa Tansa. Pagka kinukulang na ako ng mga gulay-gulay. At saka yung mga sibuyas. Yan, yung mga tawag dito. Yan, yung mga kagaya nito, yung mga bawang, sibuyas, and mga luya, So, there. And kamatis. So, doon ako namimili sa palengke. Pag walang harvest, eco garden. So, habang inaantay na kumulo yun, ipe-prepare na ni JJ yung hinarvest kong papaya kanina. Tapos ewan ko yan. So madagta kasi nga halata mong fresh na fresh. Ayun, kitang-kita yung dagta. But it's okay, part of yan. Ayan, kitang-kita. There. Ibig sabihin fresh na fresh. Kasi lang gagamitin mo. Dami nga. Kasi matakaw ako dito sa ganyan sa gulay na yan. So there, tapos sugasan na lang yan, tanggalin yung butol. So there. So eto na na chop na ni JJ into pieces. Okay, so there, ilalagay na siya yan sa kumukulong chicken para lumambot and everything. So after that gagawa na niya ng seasoning yan lalagay niya yung dahon. The seasoning muna, di ba? Mga patis and everything bago yung dahon. Patis na. May patis na. Sa gisa. Okay. Anong ginisa sa patis? Okay. So tapos ito ilalagay na yung mga dahon mamaya. So, okay, so pagkakulo, tatanggalin na yung tanglad. Yan. Matapos matimplahan ngayon at pakuluan. So ito ilalagay na yun. Ito yung last step ilalagay na natin ang dahon ng sili. Then, pakuluan ng konti and then ready to serve. Ito na siya.
So, ready to eat na siya. Naku, ang sarap nito. So, tingnan natin kung paano. So, ngayon titikman na natin itong niluto niluto natin na tinola. So, there, yan kasama si JJ, yung aking anak. So, tikman nga natin. So nice. Malasa siya at makikita mo na wala yung lansa. So dito natin makikita na effective ang ating kahit na small parang eco garden farming yan lang sa backyard. So na ito, some of this ay na-harvest natin doon sa kabilang subdivision. Kasi sa kabilang subdivision, yun yung nandoon yung eco garden natin. But apparently, some of the neighbors, some of the residents nung Kaya subdivision ay na-inspire sa eco garden. So ang ginawa nila, may mga space na konti. So right there and there, nagtanim-tanim sila ng kung ano man yung pwedeng magagamit on a daily basis sa kanilang pagluluto. And mind you, ang naging gastos ko lang dito, yung chicken. Yung chicken ay actually makakabili ka ng tingi, So 1/4, 1/2 depende sa needs ng inyong family. So in our case, in my case, magkano lang ang bili ni JJ dito, It's I think kasi nga 6 kaming kakain. Mostly sabaw lang kakainin natin, saka yung mga bata kasi mahilig din sa karne. So therefore, ako lang sabaw lang saka yung gulay niya. So therefore, ang laki na natipid ko kasi yung papaya, yung daon ng sili, yung sili, and some ayan pa, pwedeng nakatipid tayo in terms ng mga sibuyas, and yung mga dahon, So malaking bagay po. So I suggest kung meron kayong space dyan sa inyong mga bahay, a small space, tanim lang kayo ng kalamansi, sili, yung mga ganyan. Ito yung mga madaling mag-thrive, yung malunggay even. Ito yung madaling patubuin. So, when that happens, talagang malaking bagay at makakatipid tayo. At the same time, we are inspiring the others and motivating the others into doing a small garden, farming. Doon lang sa vicinity ng bahay nila. Okay? 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어